kabagis, good afternoon. Welcome back to my channel. Just keep on commenting lang mga kabagis, no, sa ating mga videos or upcoming videos. Just make sure to also follow my Facebook page. Yan, naka-flash sa screen natin. Para tuloy-tuloy yung ating mga entries sa ating weekly. Paraffle or pag-giveaway, just wait for that mga kabagis lang ha, kasi after this alis ako. Ang hirap talaga dito sa amin na kapag hindi talaga basta-basta makaalis. So ngayon naalis ako kasi schedule namin dito sa purok namin sa pag-alis. Schedule kasi kami just to make sure lang na iwas tayo sa mga problema, no, regarding sa COVID nga. So wala pang mga ligo yung mga baboy natin, no? So as of the moment nandito pa rin sila, yung ating 8 baboy, hindi pa rin siya yun nga sabi ko, sa katapusan na yan kukunin. And then dito naman yung ating 8 baboy, malaki na. So ang this upload or for this video mga kabagis, i-explain ko, no, yung mga nagtatanong, kasi may mga kabagis tayong bago pa lang sa ating channel, and then may mga katanungan sila, hindi sila siguro nasubaybayan yung ating mga videos 3 months ago, 4 months ago regarding sa gagawin nila sa kanilang mga bagong biling biik. So sa mga bagong biling biik mga kabagis, ang sabi ko lang dyan, i-make sure ninyo na wag ninyong basain or liguin for span or couple of weeks, kasi dyan tayo magka-problema mga kabagis sa sakit nila na magtatae or ubo, sipon, kasi nga nabasa natin sila ng maaga. So kung nabili niyo yung mga baboy na yan or mga biik na yan ng wala pang 10 kilos, i-observe nyo yan just to make sure na hindi ninyo ma-miss yung pagbigay ng vitamins at saka yung purga. Yun yung pinaka-importante dyan. And by the way, emphasize ko, no, wag ninyong gawin sa mga baboy ninyo na right after pagkabili, dumating sa bahay ninyo yung mga baboy, yung mga biik. Tapos pagdating sa bahay, pinaliguan nyo kaagad or pinakain nyo kaagad ng feeds. Isa din yan sa dahilan na magkaroon ng problema, magtatae sila, kasi pinakain kaagad natin. So ang gagawin natin yan mga kabagis, hintay muna tayo ng mga ilang oras. Kung dumating sila ng umaga, sa hapon na yan pakainin. Kung dumating sila ng gabi na, kinabukasan na yan pakainin. Ganun lang yung setup sa mga biik. Huwag nating pakainin agad. For sure pinakain naman yan doon sa binilhan natin. So pagdating sa bahay, wag muna, kasi yun yung dahilan na magtatai talaga sila. And for the first few days ng baboy o mga biik natin mga kabagis, ito yung ating tandaan, na wag muna natin silang bigyan ng maraming feeds. Yung dahan-dahan lang. Isang isang ganito, lagay natin. Kung maubos, lagay na naman. Dahan-dahan lang hanggang sa matansya mo kung ilang ganun o ilang takal yung maubos nila in one setting. Doon yung idea mga kabagis, na malalaman mo kung gaano karami ang makakain. Huwag nung ibuhos ka agad yung ilang kilo dyan, tapos pabayaan ninyo. So doon yung minsan na problema na magtatai na tuloy yung ating mga alaga, kasi hindi pa nila alam or hindi pa nila kumbaga tansya yung dami ng kanilang makain, kasi biik pa. So sinasanay pa nila yung kanilang tiyan sa mga feeds. And then most especially kung mayroon tayong 24/7 na tubig umiinom yan, hindi din sila ganun kasanay na sabay lahat yung feeds at saka tubig. So make sure na dahan-dahan lang. Sa mga nagtatanong regarding sa 24/7 na tubig, kung biik pa, okay ba yun? Sabi nila okay ba na mayroong tubig palagi? Okay naman. Ang problema lang naman natin dyan is yung pag-control sa ating feeds kapag bagong walay pa lang sila.
So yung tubig walang problema yan mga kabagis. So yun no, balik tayo. After that, mga i-make sure ninyo na more than 10 kilos above muna sila before ninyo bigyan ng vitamins. Yun nga, yung vitamins natin mga kabagis, ginagamit ko yung Jictran kasi ang ini-emphasize ng vitamins na yan is yung B-complex at saka iron ng baboy. So panlaban sa mga sakit nila o sa mga possible na mga sakit ng ating mga alaga. So Jictran yung ginagamit ko. Again, kailangan 10 kilos above muna before ko sila bigyan. And then pagbigay ko ng Jictran, sinasabay ko na rin yung injectable din na pampurga. Maraming mga brand na pwede mong gamitin. Just make sure to ask lang sa bibilhan ninyo. Kasi may mga recommendations din yan sila. So maganda na kayo na ang mga ano dyan. So yun, after that, yung first natin na pag-inject ng vitamins at saka ng purga mga kabagis, wag mo nang basain again, wag mo nang liguin kasi mga maliliit pa yan. Sa next ninyo, sa next month na magpurga na, kasi once na ako magbigay ng vitamins ng mga maliliit pa. So pag second month or first month nila, magpurga na naman ako, yun na yung sinasabi kong powder na. At saka anytime pwede yung liguin. Sabi ng may nagtatanong, wala bang mangyari sa mga baboy kung mabasa? Wala namang mangyari kung mabasa kasi nga tapat malaki na. Pero kung maliit pa, iwas-iwasan mo natin na basain sila kasi talaga ang mga biik mga kabagis, yun yung iniiwasan nila, yung mabasa at tubig. Yun yung iniiwasan talaga ng mga biik. Kailangan yung intindihin yan na kapag nabasa sila at malamig ang panahon, parang sa mga tao din nasasakit yung tiyan mo at magtatai talaga sila. Yun yung problem sa mga biik. So I hope na answer natin yung mga questions no regarding sa mga kabagis natin, mga bagong subscribers natin, mga silent supporters natin na mayroon ng mga biik na binili nila. Napansin niyo yung bagong report? May bagong report kasi na mayroong kumbaga import ng mga baboy. At ang masasabi ko dyan, kasi may nagtanong ano bang idea ko, ang masasabi ko dyan mga kabagis, patuloy lang, no? Huwag tayong mabahala kasi nandyan naman talaga yan. That's part of part yan ng mga problema na haharapin ng mga negosyo. Kahit anong klaseng negosyo ang pasukin mo mga kabagis, may mga challenges yan. At yung ganyan, part na yan sa atin. So, yung mga nagtatanong, titigil na ba daw o wag na lang ipatuloy? Ang sagot ko dyan is, positive lang tayo dapat. Huwag tayong, kumbaga, wag nating ilagay lahat o mabahala kasi meron naman tayong sinasabi na every problem may mga solusyon yan. So, malay natin, no? Ano lang yan? Kumbaga, palabas lang yan or whatnot, pero ang akin is patuloy lang, huwag tayong maproblema, huwag tayong mabahala kasi yun nga sabi ko, ang bawat negosyo may mga challenges na kinakaharap, and whenever mayroon mang dumating sa ganyan, dapat lahat tayo positive lang, huwag yung sabihin na titigil na lang and all. Part yan talaga mga kabagis. So ang bawat isa sa atin may mga kanya-kanya tayong mga pinagpipray sa ating mga ginagawa, more especially sa mga ganitong klaseng pagbababoy, pagbibusiness. Ang akin lang talaga is habang kaya pa, patuloy, no? Patuloy ang laban. Yan lang yung masasabi ko dyan mga kabagis. Kasi kung negative ka sa mga ganyan, wala ding mangyayari sa'yo. Kaya kung sabihin natin na tigil mo na ngayon, what if sa next or couple of months malaki pala ang pangailangan naman ng karne or ng baboy, so wala na tayong maibenta, wala na tayong mga alagang pwedeng ibenta soon. So patuloy lang, and then gawa ng mga strategy, for example sa mga feeds, mag-ano tayo,
mag-check tayo, mag-inquire tayo kung saan tayo makamura. And then regarding sa mga nagtatanong kapag grower na, pwede na tayong mag-mix ng mga feeds, yung mga konti lang na takal doon sa mga mamahaling feeds, and then dami-damihan natin na takal pag i-mix natin doon sa mga mas murang feeds. Yun lang, diskarte lang talaga mga kabagis. Marami akong nakitang mga nag-upload din na ganun yung ginagawa nila. The same lang din naman yung tubo at paglaki ng mga baboy. The same lang din yung bigat ng mga baboy. Ang atin lang siguro diskarte lang talaga, gawa ng paraan yung mga bagay-bagay na pinoproblema, especially sa mahal ng feeds. Mahangin pa rin dito sa amin mga kabagis. Sa mahal ng feeds ngayon, and anytime mag-deteriorate or mag-depreciate yung mga presyo ng karne or ng ating baboy, then yung feeds the same pa rin yung presyo. Yun yung kumbaga challenge talaga sa mga nangangalaga ng mga baboy or nagnegosyo ng mga baboy ngayon. And we hope and pray no na soon makita yan sa gobyerno na dapat talaga ma-emphasize yung ating mga backyard farming, and then yung mga nagnegosyo ng mga baboy, mas sana bigyan nila ng pansin yon, yung talagang sariling atin, yung ating mga karne na inihanda sa mga palengke o sa mga ibebenta sa mga malaking tindahan o mga palengke na galing talaga sa atin, mga tayo yung nagre-raise talaga ng mga baboy, hindi yung inaangkat natin o pinukuha sa ibang bansa. Kasi mas lalo nating pinahirapan yung ating mga kababayan yan. So yun mga kabagis, no, I hope na na-address natin yung mga katanungan. Again, continue commenting po, mga questions ninyo, continue lang po. Dahil yan yung nagbigay sa atin ng idea kung paano natin bigyan ng bagong uploads yung ating channel. And by the way, mga kabagis, ulit-ulitin ko ito. I-subscribe itong channel to pag hindi po yung nag-subscribe, and then make sure to follow my Facebook page yan at flash na naman, and then make sure mga kabagis na yung mga nanalo na hindi pa nakatanggap dahil nga wala silang Paymaya or Gcash, wait lang po ninyo, maya-maya nandyan na yan. And then yun lang, update ko kayo anytime na meron tayong bagong mga restrictions or guidelines sa ating pag-giveaway every week.